Ang topic po natin ngayong umaga ay pinamagatan po sa biyaya lamang ng Diyos. So naniniwala po ba tayo na kung bakit ka buhay ngayon at nabubuhay ngayon dahil sa biyaya lamang ng Diyos? Sabi nga po nung awit po natin kanina, yung joyful song, sa biyaya mo lamang. Amen! Amen! So yun po yung totoo doon. So bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po isaglit na yung po, tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, aming Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus sa iyong napakayamang biyaya na ipinagkaloob at ginawa sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Salamat po Diyos sa umaga po ito na kami po'y malayang nakakasamba sa iyo, malaya po Panginoon na nakakapanalangin po sa iyo, malaya po kami na makakapakinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po Diyos, yung patnubay po ninyo, yung pong paggabay po ninyo, yung pagpapala po ninyo, Diyos, ay laging sumaamin. Salamat po Diyos sa biyaya na katugunan katagumpayan ng aming mga pananalangin. Salamat po aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan po natin Diyos. So, ang topic nga po natin ay pinamagatan po natin sa biyaya lamang ng Diyos. Lagi ko po ito pinagbubulay-bulay at nung minsan nga po na-topic ko po yung hindi ka isang aksidente. Kung titingnan po natin, yung nabuhay po tayo dito sa ibabaw po ng lupa, hindi po ito isang aksidente. Kundi ito po ay biyaya sa atin po ng Diyos. Amen! Lagi po sinasabi sa pagsasama po ng isang babae at ng isang lalaki, sabi po nila ang nanggagaling daw po na cell sa lalaki ay milyon. Huwag na po natin sabihin milyon. 1,000 na lang. Tapos yung babae, isa o dalawa, tatlo, di ba? Subalit makita natin doon, mula po doon sa libong nanggaling po doon sa lalaki, tayo po yung binigyan ng Diyos o tayo po yung binigyan ng biyaya ng Diyos na mabuhay dito sa ibabaw po ng lupa. Biyaya po yun ng Diyos. Hindi po isang aksidente, kundi biyaya po yun sa atin ng Diyos. At kung bakit ka nabubuhay ngayon at nabubuhay ka ngayon, ito po ay biyaya lamang sa atin ng Diyos. Amen! Hindi dahil gusto mong mabuhay. Hindi yung kagaya po ng kapag po may birthday, sabi po ng mga may birthday, yung wish po nila, pabuhay ka hanggang gusto mo. Pero hindi po totoo yun. Kung loloobin ng Diyos, mabubuhay po tayo. Amen! Kung hindi na po loloobin ng Diyos, wala po tayong magagawa. Kaya yung buhay po natin, isa po siyang napakalaking biyaya na nanggagaling sa Diyos. So basahin po natin yung talata. Ang sabi dito, alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So sabi nga, sapagkat mula't mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili na niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Sabi dito sa 29, sapagkat sa mula't mula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili na niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Alam niyo po ba, nasa sinapupunan pa lang po pala tayo ng ating mga magulang, pinili na po tayo ng Diyos. Amen! Amen! Napakapahalan po natin kasi pinili po tayo ng Diyos. Tinawag po tayo ng Diyos kung bakit po tayo ay nakakilala at naglilingkod sa Kanya. Dahil sa biyaya po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen! At sa buhay po natin, ang Diyos po yung kasama po natin na siya po yung gumagawa sa ikabubuti ng buhay ng bawat isa po sa atin. Siya po yung kasama po nating gumagawa. O siya po yung gumagawa sa ikabubuti ng buhay ng bawat isa po
sa atin. Kaya sabi nga po natin, sa biyaya lamang ng Diyos. At sa una, ipinapakita po dito ng Bible, yung kaligtasan po natin, ito po ay biyaya lang. Sabi diyan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat may pagmalaki ang sinuman. Sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Magandang sabihin, naligtas ka dahil sa biyaya po ng Diyos. Amen. Sa verse 9, hindi po kayo ng mga gawa, kaya walang dapat may pagmalaki ang sinuman. Kasi yung iba, ang sabi po nila, kaya ako naligtas dahil mabait akong tao, gumagawa ako ng mabuti, nagbibigay ako, tumutulong ako. Hindi po. Wala kang magagawa upang ikaw ay maligtas. Naligtas po tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa biyaya po ng Diyos. Amen! Kaya napakapalad mo, napakapalad ko kasi isa po tayo sa tumanggap po ng biyaya. Madami po mga tao ngayon na nagsusumikap na maligtas. Sa pamamagitan po ng mga gawa. Sa pamamagitan po ng mga panata. Sa pamamagitan po ng paglilingkod. Ano pa? Yung pagbibigay. Yun po yung kanilang kaisipan upang sila maligtas. Subalit tayo, ang kaisipan po natin at pananaw natin dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Kung bakit nandito ka ngayon, kung bakit nakakasama ka sa Diyos, kung bakit nakapagpapasalamat ka sa Diyos. Amen! Biyaya ng Diyos yung kaligtasan. Hindi po ito kayang bilhin po ng salapi. Hindi po ito kayang gawin po na gawa po ng tao. Kaya po may isang awit nga po yung mga kapatid natin ay compose, sabi niya, wala nang maidadagdag sa ginawang tinapos mo. Wala kang pwedeng idagdag kasi tinapos na po yun ng Diyos eh. Ginawa na po yun ng Diyos. Ang gawin mo na lang, tanggapin mo siya at panampalatayanan mo siya sa iyong buhay. Kaya nga po may Pasko eh. Yung Diyos, yung nagbigay ng kaligtasan, ng biyaya. Ang dapat mo lang gawin, sabi nga dito, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Naligtas ka dahil sa biyayang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen. Dahil natuto po tayo na nampalataya sa ating Panginoong Hesus, natanggap po natin yung biyaya. Natanggap natin yung salitang kaligtasan. At sabi nga dito, ito po ay ipinagkaloob sa atin po ng Diyos. Kaya sa biyaya lamang po ng Diyos kung bakit ikaw ay naligtas. Amen? Wala po tayong ginawa. Kaya ulitin ko lang sa live, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya walang dapat, kaya walang may pagmamalaki ang sino man. Sa sinulat ni Apostol Pablo, sabi niya doon, kahit ihandog ko man yung aking sarili upang sunugin, sabi niya, kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kahit ipamigay ko yung aking kayamanan, kung wala akong pag-ibig, wala itong kabuluhan. Ibig sabihin, doon pa lang, ibinigay na nga yung sarili, ibinigay na nga yung kayamanan. Pero sabi po ni Apostol Pablo, wala na po itong kabuluhan. Kasi hindi mo kayang tumbasan yung tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Amen! Kaya yun po yung biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Una yung kaligtasan. Pangalawa, ang sabi po dyan, yung salitang binawalang sala o tayo po ay naging matuwid sa paningin po ng Diyos. Basahin po natin yung binagit po dyan ni Apostol Pablo, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino bang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya dito, lahat. Ngunit, dahil sa kanyang kagandahang loob, pag sinabing kagandahang loob, biyaya, dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, sabi dito, walang bayad, niyang ibinigay
sila'y itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. So sabi niya dito, bagamat walang matuwid, wala kahit isa, at isa man ay walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob o dahil sa kanyang biyaya na walang bayad. Alam mo ba, walang bayad po yun. Hindi mo pwedeng bayaran yung ginawa ng Panginoong Jesus upang ikaw ay ituring na matuwid. Yung makasalanan po tayo lahat. Tapos dahil tumanggap po tayo ng biyaya na nanggagaling sa Panginoon, naging matuwid ka sa paningin ng Diyos. Kasi yung dugo ng ating Panginoong Jesus ang siya pong nagtakip sa buhay po natin upang tayo po ay maging matuwid sa Diyos. Kaya yung ginawa po ng ating Panginoong Jesus nung siya'y namatay at kumigis yung kanyang dugo, mula po doon natubos, napatawad yung kasalanan ng mga taong tumanggap ng biyaya na walang bayad na nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Amen! At mula po doon, sabi niya, ngunit dahil sa kanyang magandahang loob na walang bayad, niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid. Kaya, ang tawag po sa iyo, matuwid sa paningin ng Diyos. Ang tanong doon, paano? Pastor, kung nagkakasala po ako. Kaya po may 1 John 1:9, kinakailangan humingi ka agad ng tawad sa Diyos upang yung dugo ng ating Panginoon Jesus ang magtakip sa iyo upang ikaw ay maging matuwid sa paningin po ng Diyos Ama. Amen! Kaya nga po sa isang totoong mananampalataya ng Diyos, hindi po siya papayag bago siya matulog o siya po'y nagkasala, hindi po siya nakahingi po ng tawad at hindi po siya nagpapatawad. Amen! Hindi po natin kagaya noon. Hinihintay pa po yung Pasko bago magpatawad, bago humingi ng tawad. Eh kung di ka umabot ng Pasko, dahil namatay ka makasalanan. So, sa buhay natin, nais po ng Diyos na mapanatili po natin yung pagiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kung tayo po ay nagkakasala, madali po tayo humingi po ng tawad. At kung tayo po ay may mga taong nakasakit po sa ating mga damdamin, tayo po yung madali din pong magpatawad. Amen! Kasi binigyan ka na nga ng Diyos na walang bayad eh. Sabi niya, walang bayad na yung ibinigay yung kanyang biyaya sa buhay natin upang tayo po ay maging matuwid sa paningin ng Diyos. Wala naman po talagang matuwid eh. Isa lang po yung matuwid. Walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus lang. Kasi siya lamang po yung hindi nagkasala. At dahil po yung ililigtas po niya at tutubusin po niya ay tao, kaya po siya nagkatawang tao. Upang mula doon yung tao na makasalanan ay matubos, papatawad, malinis sa kanyang nagawang kasalanan. Dahil siya po ay tumanggap ng biyaya na nagagaling sa ating Panginoong Jesus. Hindi ka naging matuwid dahil sa sarili mo o anumang bagay, kundi naging matuwid tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen! Amen. Naintindihan po ba natin? Amen. Yung biyaya na ginawa po sa atin ng Diyos. Ano pa? Sabi niya dyan, yung salitang blessing o yung kaloob. Pag sinabing kaloob, ito po yung ibinigay ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sabi po dito, tingnan ko lang po sa Romans 12:3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito.
So, ang ipinapakita po dito ni Apostol Pablo, yung mga kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga po doon sa awit natin kanina, sabi, yaya mo lamang, kaya kami ay nakakaawit, nagpupuri, o sumasamba. At sabi nga, yung biyaya po na to na kaloob ng Diyos ay may kanya-kanya po tayong kaloob. Kagaya daw po ng isang katawan. May mata, may ilong, may bibig, ano pa, may tenga, may kamay, may paa. Ganun din po sa gawain ng Diyos. Biyaya ng Diyos kapag ikaw po ay ginagamit ng Diyos. Amen. Biyaya lamang ng Diyos. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki. Halimbawa, kagaya ko po dito. Kung bakit po ako nakakatayo dito dahil sa biyaya lamang po ng Diyos. Kasi sa ganang akin, hindi po sapat yung aking talino. Pagkaunawa tungkol sa salita po ng Diyos. At kung bakit naibabahagi ko po yung salita ng Diyos ng ganito dahil sa biyaya lamang po ng Diyos. Amen! Kaya kung tayo po ay ginagamit ng Diyos, biyaya lamang po ito sa atin ng Diyos. Amen! Ikaw po ay ginagamit ng Diyos na umaawit, tumutugtog, nag-aaser, nagluluto, o nag-aayos, nagwawalis. Biyaya po yan sa atin ng Diyos. Amen! Amen. At ang sabi nga dito, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kasi po tayo, hindi po magkakapareho po yung sukat ng ating pananampalataya. Kaya huwag mong ihambing yung sarili mo sa katabi mo o doon sa kapatid mo. Amen! Maging sa gawain po ng Diyos, may tinawag po talaga sa libo-libo. May tinawag po talaga sa daan-daan. May tinawag po talaga na 50. So, ang mahalaga po doon, nagagampanan ng bawat isa yung pagkatawag po sa kanya ng Diyos. O maging sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ko nga po sa tinawag ng Diyos, ito po ay biyaya sa atin ng Diyos upang gamitin po tayo sa ikaluluwalhati ng pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen! Amen. Kasi kung minsan, kala natin dahil matalino ka, magaling ka, may kakayahan ka, hindi po doon eh. Biyaya lamang ng Diyos kung bakit po tayo nakakagawa, kung bakit po tayo nakapaglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Hindi po lahat na nag-aral po ng Bible School naging pastor. Yung iba nga po, hindi nag-aaral ng Bible School. Pero dumating yung panahon na tinawag siya ng Diyos, saka pa lang siya pumasok po ng mga Bible School. O kaya po, dumadalo po ng mga seminar, doon po siya pinalalago at patuloy na pinalalago ng Diyos kung bakit po siya ginagamit po ng Diyos. Kasi biyaya po talaga ng Diyos. Kasi kung minsan, yung kaisipan po nila, talino itong tao na to, pwedeng maging ano to, hindi. Depende sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa kanyang buhay. Amen! Amen! So, biyaya lamang po talaga ng Diyos yan. Hindi po dahil sa magaling ka o may kakayahan ka, kundi ito po ay pagkakatiwala ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At yung Apostol Pablo, pansinin po natin yung binanggit po niya dyan sa Corinthians 15:10. Sabi niya dyan, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol. At hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpadala ko ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Sabi ni Apostol Pablo, nagagawa ko ang lahat ng bagay nito dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. O magandang sabihin, nagagawa ko yung lahat ng bagay dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob niya sa buhay ng sa aking buhay bilang isang kanyang lingkod. So yung pagiging apostol ni Apostol Pablo, kinikilala niya na ito ay biyaya sa kanyang Diyos. Kaya kung ikaw po ay tinawag na maging lingkod ng Diyos, biyaya po ito ng Diyos.
kung ikaw po ay tinawag na maging leader, biyaya po yan sa atin ng Diyos. Kung ikaw po ay tinawag upang gamitin po ng gamitin sa gawain ng Diyos, ito po ay biyaya lamang sa atin ng Diyos. Amen! Sabi ko nga sa secular, makita natin, to God be the, sa Diyos po lahat. Kasi naniniwala po tayo lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Wala po tayo kahit ano. Magaya po na binagit natin kanina, yung buhay mo hindi sa iyo yan. Biyaya po ng Diyos yan. At kung bakit ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ito po ay biyaya na ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. At sumunod doon, yung pong kayamanan. Kayamanan, kapangyarihan, karangalan. Ito po yung minsan naliligaw po yung mga tao. Dahil sa salitang kayamanan, kapangyarihan, karangalan ay nalalayo po yung tao sa Diyos. Hindi niya alam na ang lahat ng bagay nito ay biyaya lamang na ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. So basahin po natin yung isang magandang kwento po niya sa Bible. Si King David. Si David, isa po siya sa ginamit ng Diyos na maging king ng bansang Israel. Ang sabi po diyan, sa harap ng mga tao, tuwang-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman, Yahweh, Diyos ng Israel ng aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, sa inyo ang kaharian, at kayo ang dakila sa lahat. Si David, talagang kinilala po niya yung Diyos na sa kanya nagbumula yung lahat ng bagay. Kung sino si David noon, ito po ay biyaya lamang na ipinagkaloob at ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Amen! Ito po kasi yung malungkot sa buhay ng isang tao. Kala niya dahil matalino siya, magaling siya, madiskarte siya, o may kakayahan siya dahil sa kanya. Hindi. Lagi natin ilalagay sa puso natin, biyaya lamang po ito sa atin ng Diyos. Upang huwag tayong mawala, upang hindi tayo maligaw, at hindi tayo malayo sa paglilingkod sa Panginoon. Next. Sa iyo nagmumula, sabi dito ni David, sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Amen! Amen. Sabi dito, sa iyo nagmumula. Hindi dahil magaling ka. Alam niyo po ba, madaming negosyante na magaling na nalugi. Madami din pong negosyante na hindi naman magaling pero umasenso. Bakit? Biyaya po ng Diyos. At lagi natin sinasabi, napakahalaga na kinikilala mo na lahat ng bagay na nasa iyo, biyaya at ipinagkakatiwala lamang ito sa atin ng Diyos. Dahil ang sabi nga ng ating Panginoon Jesus, ang mapagkakatiwala sa maliit na bagay, pagkakatiwala ng Diyos sa malaking bagay. Amen! Amen. Tuloy po tayo. Sabi niya sa 14 po na, sister. Sabi niya, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin tulad ng aming mga ninuno. Kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Sabi niya, kami mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin ay, sa daigdig na ito ay parang anino na pansamantala lamang. O Yahweh na aming Diyos, ang lahat ng kayamanan ito na aming ibinibigay para
para ipagpagawa ng inyong tahanan at sa inyo ring nagmula. Alam kong sinasaliksik ninyo ang puso ng bawat tao at natutuwa kayo sa mga matuwid. O Diyos, buong puso kong ipinagkakaloob sa inyo ang lahat ng ito. Nasaksihan ko rin ang buong puso at may kagalakang pagkakaloob ng inyong bayan na narito ngayon. Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, na aming mga ninuno, panatilihin ninyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layuning ito at akayin ninyo silang palapit sa inyo. So alam niyo po ba, napakahalaga sa lahat ng bagay na biyaya at ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, maggamit po natin ito sa lalong mapalapit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen! Sabi dito, ang panalangin po ni David, sabi, Yahweh, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, na aming ninuno, panatilihin ninyo sa isipan ng inyong bayan ang mga layuning ito at akayin ninyo silang palapit sa inyo. Alam niyo po yung mahalaga sa buhay ng tao, lahat ng bagay na nasa iyo ay maging dahilan upang ikaw ay mapalapit at mapalapit at mapalapit sa Diyos. Amen! Amen. Hindi po yung mapalayo. Ito kasi yung nakikita po natin sa panahon po ng salitang kayamanan, kapangyarihan, karangalan, yung tao napapalayo sa Diyos. Kasi ang nakita niya yung kayamanan, hindi yung nagbibigay po ng kayamanan. Ano pa? Yung kapangyarihan. Nakita niya, magaling na ako. May kapangyarihan ako. Nakalimutan niya na ang Diyos lang yung nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. At ano pa? Yung karangalan. Madami ng tao yung naglilingkod sa Diyos pero nailigaw sa ganitong sistema po ng buhay. Ngunit si David, ang panalangin niya, Diyos, sa lahat ng mga bagay na biyaya ay pinagkatiwala mo po sa amin, yung mga tao maakay sa paglapit sa iyo. Ito po yung panalangin na napakaganda na sana nawa habang tayo po ay pinagpapala ng Diyos, lalo pa po tayo mapalapit sa Diyos. Amen! Habang itinataas po tayo ng Diyos, lalo po tayong lumalapit sa Diyos. At habang dumarating yung pagkakataon na pinagkakatiwalaan ka ng Diyos, mas lalo po tayong naglilingkod sa Diyos. Amen! Hindi po yung madami tayong dahilan. Kasi ito po yung malungkot na nagaganap sa mundo po natin ngayon. Sabi nga ng Bible na binasa natin, yung buhay po natin dito ay tulad ng aming mga ninuno. Kami nga'y mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lang. Yung buhay natin dito, hindi naman po magtatagal pa eh. Palagay nyo ba yan? Amen. Amen. Ang maganda po doon, makita natin na ang buhay po natin dito ay dayuhan lang. Hindi tayo tagalumpa. Kung ikaw ay totoong tumanggap at sumampalataya kay Jesus, tagalangin po tayo. Amen. Amen. At tayo po ay dayuhan lang at naglalakbay lang. Ang buhay natin dito sa daigdig ay pansamantala lamang. Kaya mula po ito sa mga bagay na biyaya sa atin ng Diyos, maging daan po ito para lalo pa po tayo mapalapit sa Diyos. Amen! Amen. Kung ikaw ay pinayaman ng Diyos, ang maging dahilan po ito para lalo ka mapalapit sa Diyos. Kung ikaw ay binigyan ng Diyos na kapangyarihan, maging dahilan po ito para lalo ka mapalapit sa Diyos. Kung binigyan ka ng Diyos ng karangalan, lalo po maging dahilan ito para lalo tayo mapalapit sa Diyos. Amen! Amen! Yung po bang yung Diyos ang itataas mo at maluluwalhati sa iyong buhay. Kasi po, yung daya po ng kaaway sa mga mananampalataya po ngayon. At kapag kinumusas mo, kumusta na si brother?
Kumusta na si sister? Gano'n na. Sana, nawa po, tayo pong mga nananampalataya at mananampalataya ng Diyos, hindi po tayo maligaw po ng landas. Amen? Hindi po tayo madaya ng ganito mga sitwasyon ng buhay. Dahil, kagaya po ni David, sabi nga dito ng Biblia na ating binabasa, sa inyo nagmumula ang kayamanan, karangalan, at kayo ang naghahawi sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan. So sabi nga, sa Diyos nanggagaling yan. Hindi po sa dahil matalino ka, magaling ka, hindi. Sa Diyos po nanggagaling. Biyaya lamang po sa atin ng Diyos. Amen po ba doon? Amen. At alam niyo po, kapag nakita natin na ang lahat ng bagay biyaya lamang sa atin ng Diyos, ang magiging kaisipan mo, magiging masipag ka na maglilingkod sa Diyos. Kasi nakatanggap ka ng napakahalagang biyaya na nanggagaling sa Diyos. At lagi nating sinasabi, kapag ang Diyos ang namumuna sa buhay natin, may katiyakan po na magtatagumpay yung buhay ng bawat isa sa atin. Pero kung tayo po yung mamumuna sa buhay natin, may panahon na magtatagumpay ka din. Kaya lang, madami po yung kabiguan sa buhay. Pero kapag yung Diyos ang mamumuna sa buhay mo, naniniwala po tayo lahat ng bagay, bagamat may mga bagay na negative, ang dulo po nito ay positibo. Amen! Kagaya po ng Hebrews na reserve niya, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa ayon sa ikabubuti ng bawat isa na nagmamahal at minamahal po ng Diyos. Si Apostol Pablo, nakita po niya yon. Dahil nakita niya na kasama po niya yung Diyos o yung Diyos ang namumuna sa kanyang buhay, bagamat may mga bagay na nagaganap na magaganda at pangit, ngunit ang dulo nito ay kabutihan at mabuting bagay sa kanya pong buhay. Kaya napakaganda na makita natin sa ganung sitwasyon, tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa Diyos. Dahil sa Diyos po ang lahat ng bagay, ito ay biyaya lamang na ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa sa atin. At dito po sa huling talata na gusto kong basahin, sa sinulat ni Apostol Pablo, sabi niya, kaya't walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sabi niya, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo, dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang kaunungan natin, sa pamamagitan din niya tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais na magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Amen po ba doon? Sabi niya, walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Wala naman po talaga. Kasi yung buhay mo, biyaya ng Diyos. Yung pagiging matuwid mo, biyaya ng Diyos. Yung kaligtasan mo ay biyaya ng Diyos. Kaya nasabi niya din sa ulit talata, kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nagnais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmalaki. Amen po ba doon? Kung ano yung ginawa sa iyo at ginawa sa atin ng Diyos, yung po yung dapat nating ipagmalaki. Yung pong sa biyaya lamang ng Diyos, kung bakit ka nabuhay at nabubuhay, kung bakit ka naglilingkod, kung bakit ka ginagamit ng Diyos, kung bakit ka pinagpala, kung paano ka pinagpala, lahat ng ito, sabi nga natin, to God be the Lord. Amen! Palakpakan po natin.